O mga kababayan, kumusta na nga ba si Ngagva? Nagparamdam na ba? Ang huling balita natin mga kababayan ay bebentahan daw ni BBM. Ito na salanta ng lindol sa Davao Oriental mga kababayan ng bigas niyang tag-20. Diyos mio Marimar. Isa't insulto kung ituturing mga kababayan na itong probinsya mga kababayan na producer ng premium na bigas. Yung mga banay-banay rice mga kababayan ay bebentahan ni BBM ng NFA na tag-20 na manilaw-nilaw pa mga kababayan. Yan ang huling natin balita natin kay BBM mga kababayan tungkol dito sa kanyang response sa nangyaring malakas na lindol sa Mindanao. After that mga kababayan, wala na. Wala na. Hindi katulad dito si VP Sara Duterte mga kababayan. Tingnan nyo. Nagpunta sa nasalantan mga kababayan. Akala mo mayroong fiesta. Ganyan kainit ang pagtanggap ng mga tao sa kanya. May lindol pa yan mga kababayan Ibang klase si VP Sara Duterte mga kababayan dahil yung mga malungkot at takot na mga residente mga kababayan nabuhayan ng loob pagdating ni VP Sara. Ewan na natin mga kababayan kung si BBM ang pupunta dyan. Malamang walang papansin mga kababayan. At ang ansabi, bago daw yan nagpunta-punta si BBM sa isang lugar mga kababayan ay mayroon munang i-organize ng mga grupo na yun lang, sumisigaw-sigaw sa kanya mga kababayan, nag-aabang sa kanya sa isang grupo. And then the rest of the people walang pakialam na sa kanya. Hindi kagaya nitong si Tingnan nyo ang kaibahan. Si VP Inday mga kababayan andyan sa nasalantan ng lindol kahit pa limitado ang kanyang pondo At yung latest mga kababayan, tinapyasan ang kanyang budget. Siya pa ang unang lumisponde mga kababayan. Naunahan pa yung mga grupo ni Nabangag na nasa kanila lahat ang resources ng gobyerno. At ang maganda lang dito mga kababayan ay nararamdaman ng tao na present ang gobyerno sa panahong ito, sa panahon ng sakuna mga kababayan at yung mga trahedya, andyan ang gobyerno. Yan ang importante Nasaan si BBM ngayon mga kababayan? Di ba nag-party? Iba't ibang mga social mga kababayan, mga activities. Parang nakalimutan na ang nasalantan ng lindol sa Visayas at Mindanao. Si Sara ramdam ng mga tao. By the way si VP Inday mga kababayan is biktima rin yan ng lindol dahil umuwi siya ng Davao City nung naganap ang lindol. Tumama din ang mga kababayan lindol sa kanilang bahay. Tingnan nyo tuwang-tuwa ang mga tao. Tuwang-tuwa ang mga tao. Masayang-masaya sila. Diba? Sinalubong mga kababayan ng chant. Si BBM kaya pupunta yan dyan. Sabihan pa yung bangag mga kababayan si BBM. Atik mo. And then nung nagpunta si VP Inday dyan mga kababayan patuloy pa rin ang pagyanig. Mayat mayang aftershocks mga kababayan. Pati ng, hindi talaga aftershock, lindol talaga mga kababayan. Dahil malalakas pa rin Tingnan nyo Magagalit dito ang mga dilawan mga kababayan, mga pulahan, mga bangagan. Dahil nilumpo na nila ang ni Sara mga kababayan, pondo. Tapos eto pa rin mga kababayan, tumutulong pa rin si VP Inday. Inggit na naman dito ang mga bangag. Ang mga tao Sa isa rin atag, sa isa rin. At ang maganda lang dito mga kababayan,
dito sa mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao. Sa tuwing mayroong sakuna mga kababayan, hindi natin maririnig nasaan ang Pangulo, nasaan ang Pangulo. Na naghahanap agad ng sisi mga kababayan. Sisi na ang gobyerno ang na ano daw, mabagal, ganyan. Wala kayong maririnig mga kababayan. Resilient dahil alam nyo kung bakit? Sanay na sila Sanay na silang napapabayaan mga kababayan. Sa katagal-tagal mga kababayan na panahon na itong Visayas at Mindanao napapabayaan ng gobyerno, nasanay na sila sa tuwing may sakuna, hindi na umaasa mga kababayan na tutulungan ng presidente. Wala kang maririnig nasaan ang presidente. Kaya mga kababayan, nung panahon na naupo si Tatay Digong at naging presidente mga kababayan ang hindi taga Maynila, taga Mindanao, parang blessing mga kababayan talaga sa mga taga probinsya, Visayas at Mindanao na mayroong presidenteng nagmalasakit mga kababayan, binigyan ng mga proyekto ang iba't ibang lugar, mga probinsya sa Visayas at Mindanao at nabigyan ng prioridad mga kababayan. Kaya hindi natin masisisi itong Visayas at Mindanao, solid mga kababayan sa mga Duterte dahil nakita nila tanging Duterte lang ang nagkaroon mga kababayan ng pagkakataon na tulungan ang mga probinsyang ito. Yun pala nangyari. Dapat kanina, wala pa. Nasalanta pa yan mga kababayan na forward natin na kasi may music baka makaperet tayo dyan. Tingnan nyo Fist baba. Duterte fist. Si BBM mga kababayan, ewan lang natin nasaan kaya ang ngag-ngag na yun. Tingnan nyo na-trauma pa mga taon yan mga kababayan ha. Dahil mayat maya ang pagyanig mga kababayan. Eto yan si BBM lalong magagalit ang tao sa kanya mga kababayan dahil kahit man lang plastikan lang siguro At ang masama pa dito mga kababayan, yung mga taga-suporta niya mga bangag din. Parang natutuwa pa mga kababayan na nilindol ang Visayas at Mindanao. Parang nag-celebrate pa sila. Buti nga daw mga kababayan dahil mga anti-Marcos daw. Nililindol. Tapos si BBM walang paki. Sige, lalo nyong pinapalalim ang sugat ninyong ginawa mga bangag. Samantala mga kababayan, pakinggan natin ito. Yung pahayag ni VP Sara Duterte mga kababayan. Kumusta yung naging pagbisita natin dito sa City of Mati, sa Davao Oriental, sa nangyaring lindol po kahapon? Yes. Nagbisita ka yes. Nagbisita tayo ng mga kaibigan at kakilala natin dito sa Mati City at binisita natin yung mga namatay dahil sa lindol. Yung dalawa, dinala na sa kanila. Marami pang parang hindi nakita mga kababayan, lalong-lalo na doon sa na landslide. Tapos yung isa na nandito ay tiga Davao City. So tinulungan natin sila para maayos yung pagbiyahe nung kanila mahal sa buhay. Galing dito sa Mati City, papunta ng Davao City para sa kanya. Ma'am, ano yung panawagan natin sa publiko ma'am na laging maging handa sa lindol? Laging handa. Yes. Napakahalaga. Na-experience ko yung aftershocks doon sa Cebu, sa Bugo, sa Medellin, at na-experience ko din yung lindol kahapon sa Davao City. Pati siya mga kababayan, biktima ng lindol. Napakahalaga talaga ng presence of mind na huwag kang mataranta. Mahalaga na maalala mo yung double cover and hold. At wala na mga kababayan, basta takbo na. Wala na. Siguro instinct ng mga kababayan na takbo. Lalong-lalo na't andun ka na, malapit ka na sa pintuan mga kababayan. Pero yung duck cover and hold, applicable lang siguro yan andun ka sa building mga kababayan, andun ka sa taas, wala ka na magagawa Duck cover and hold ka na lang. Pero yung andun ka lang sa ground floor, labas. Dahil maraming na salba ng buhay mga kababayan dahil lumabas sila.
Kung nag-duck cover and hold pa sila, gumuho na ang bahay mga kababayan. Oh, yung mga gumuhong bahay, lumabas sila, nasalba. Kung nag-duck cover and hold ka nun, wala na, natabunan ka na. Pero kung andun ka sa 4th floor, wala ka ng chance na lumabas sa gusali. Kung pwede nang tumayo para lumabas, safe na, tumayo, lumabas, ay lumabas kayo sa open area, open space. So, mahalaga talaga yon na hindi mo makalimutan kung ano yung mga dapat mong gawin pag nandyan na yung lindol. Mahalaga din yung go bag. Go bag. I-ready mo. Experience ko kahapon ay dapat merong go bag sa labas ng pinto ng bahay para pagtakbo mo, dala mo yung go bag. Dahil mahirap na eh. What if, wag naman sana, gumuho ang bahay mga kababayan. Hindi ka na makakapasok niyan dahil delikado na. Dahil sa aking karanasan kahapon na sa 2 lindol, wala talaga akong nadala. Kahit cellphone ko, hindi ko na siya nadala nung paglabas namin. At sabi niya mga kababayan, pati bra. Hindi siya nakapag-bra pero meron siya sa autodamit. Wala na mga kababayan. Yan siya, nagkwento niya na ha. Takbo namin palabas. Nahiya daw siya mga kababayan na ganyan-ganyan siya. Ng bahay. Tapos nangailangan ako ng towel doon sa labas. Wala akong kahit anumang gamit na magamit doon sa labas sa open space. So napakahalaga ng go bag na yun na nakalagay go bag. Yung mga posibleng kailangan ninyo kapag kayo ay lumikas dahil sa lindol. Brent, ano yung reaction and comment sa pag-reject ng ICC? Animal, ICC pa tinanong. Request na interim release kaya former President Rodrigo Duterte. Ang mga bangag mga kababayan ng mga vlogger, pilit na gusto ipasisi si Sara daw. Siya daw ang dapat isisi. Oh yes, i-hold ko na lang muna ma'am yung comment ko dito sa not timely. ICC case, no? Kasi kailangan natin maki-empathize and maki-empathize sa mga nabiktima ng lindol at mag-sympathize doon sa mga namatayan. Oo nga, so, kayo naman, grabe no. Mamaya ko na sagutin. Grabe naman sila. Magbigay ng komento sa ICC at sa iba pang yung muna, yung nasalanta lang muna kababayan. Secretary din niya sa not yet, not the right time. Kasi sabi niya, sisilipin daw niya yung salin mo po. Huwag na niya silipin. Huwag na niya silipin. Tingnan na niya. Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos. I-bend na niya. Sige, i-bend mo na, Boyinging. Kung ano man yung gusto niyang gawin. Ipag pa sa Diyos na lang natin siya. At careful Boying, baka makarma ka. Kanyang mga gagawin. Ito pa naman si Boying mga kababayan na isang pitik na lang siguro yan ba? Isang pitik na lang yan ng karma mga kababayan si Boying. Kung ako presidente, hindi siya i-appoint ko ng ombudsman. Pinarelieve din si Colonel Lachina. Oh yes, nagbigay na ng statement ang Office of the Vice President regarding sa relief, Colonel Raymond Dante Lachina. May plano ngayon ng House of Representatives na ibalik doon sa 2025 budget muna 700 million ang OVP dahil sa hindi pagdating doon sa... yan mga kababayan, nilumpon nila ang budget ni Sara. Tapos kung mayroong mga sakuna mga kababayan, laging ang OVP ang nangunguna. Mayroong natutulungan mga kababayan. Tapos ito pa ang lulumpuhin nila. Kung sino ang performing mga kababayan pa ang kanilang lulumpuhin. I-postpone ko na lang muna ang comment ko sa budget. Hindi naman na mahalaga yung pera not sa important. Panahon ngayon dahil buti na lang mga kababayan, marami sigurong willing na mag-donate din tumulong sa OVP mga kababayan. Pero sabi ni Sara, careful din kayo dyan dahil sa donate-donate na yan dahil yan ang gagamitin na namang issue mga kababayan. Ang mas mahalaga ngayon ay yung maibsan yung lungkot, yung takot ng mga tao dahil sa mga pangyayari na lindol, pagbaha, bagyo. Bipilas na lang. Kumusta si former President Rodrigo Duterte? Kailan kayo huling nag-usap at anong napag-usapan?
Bawal. Unahin na muna natin siguro yung mga biktima ng mga sakuna. Sa ngayon, bigay ko yung mga comments ko sa mga susunod na araw. Mensahe na lang po sa mga affected residents po na Be alert. Dahil mga kababayan, baka uulit pa. lindol dito sa Davao. Yes, oo. Sa mga kababayan namin na apektado ng malakas na paglindol BP, may maasahan pa ba sila kay Bangag? dito sa Davao Region. Nasaan na yung ibibenta niya na 20 kahit yun mga kababayan, pangako niya. Mahirap din hagilapin. At sa iba pang mga lugar dito sa Mindanao. Kasama na rin yung mga naapektuhan ng lindol sa Baguio at sa Cebu. Pero in fairness mga kababayan ha, kahit dyan sa Mindanao, dyan galing ang nagpo-produce sila ng mga rice dyan mga kababayan eh. Yung NFA dyan, parang kahit mahirap ka, wala kakain dyan na mga kababayan ng NFA. Pwera na lang kung talagang gipit na talaga. Yung benteng bigas na BBM, na NFA mga kababayan na brown pa, wala natin. Wala natin. Oh, baka walang bibili dyan. Napakahalaga talaga, ulitin ko, na yung presence of mind kapag nandiyan na nangyayari na yung lindol, huwag natin kalimutan yung Presence of mga mind. itinuro sa atin ng ating mga disaster councils at napakahalaga ng ating go bag na nandyan sa labas ng pinto or nasa labas ng bahay para pag nakawin natin ay mahila sa pintuan lang. Para madala daw. Thank you ma. Ayan mga kababayan. Ang importante dito mga kababayan, maramdaman ng tao na andyan ang gobyerno sa panahon ng trahedya mga kababayan. Nauna talaga si Sara. Hindi naman yan karera mga kababayan, pero si Babangag, si BBM, may ginawa ba mga kababayan? Wala tayong narinig na kahit na mga pronouncement man lang na, sige, buhusan nyo ng tulong. Lahat kayo, mobilize. Wala. Iba't ibang mga activities ang ginagawa mga kababayan na pasosyal. Inauguration dito, inauguration doon. Iba talaga yung ito yung namatayan mga kababayan. Namatayan yan sila. Binibisita talaga ni Sara. Kagaya din ni PRRD dati mga kababayan, di ba? Pinupuntahan talaga niya dahil need ng tao mga kababayan na maramdaman na ang gobyerno andyan pa rin. Forward natin na. In fairness mga kababayan, nagtagal si Sara dito. Marami pa rin siyang pinuntahan after dito mga kababayan. And then, pumunta din siya sa Surigao. Dahil hindi lang mga kababayan Davao Oriental, natamaan din ang Surigao. Pumunta din si Sara mga kababayan. Tapos, plus yung nasunugan. Yung mga kababayan, grabe. Ang laking sunog sa Davao City, pinuntahan din niya. Pati sa Bogo City, sa Cebu City, agad-agad mga kababayan, ora mismo. Ito ang dapat mga kababayan na maging leader, diba? Dahil yan naman talaga ang purpose na hinalal sila mga kababayan. Magtulungan ang mga tao sa panahon ng pangangailangan. Etong sinangag ba? Wala. Sa halip na tulong mga kababayan, nagbenta pa ng bigas na 20 para i-promote ang kanyang propagandang BBM. 20 bigas meron na. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.